Hello guys and welcome to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, no, i-update ko kayo dito sa pagpa-product research natin sa e-commerce. So ginagamit natin yung product research na to dito sa eBay dropshipping from Amazon to eBay. So ngayon 2025, mas dumadali na yung pagpa-product research natin. So bibigyan ko kayo ng ilang mga tips para mas papadali yung trabaho nyo pagdating dito sa pagpa-product research. Okay guys, so bago tayo magsimula, isa sa mga i-recommend ko mga dropshipping tools para sa mga pagod na sa inyong mag-manual. No, pwede nyo itong i-recommend kay client. Itong eSync. Sa eSync, ito ay may automatic sync sa mga products, sa mga pricing, sa mga stocks. So yung eSync, meron siyang mga auto-ordering, meron siyang mga live tracking, tapos meron siyang account protection. Ang kagandahan pa dito sa eSync, mas mura siya sa ibang competitor. Talagang ibinild yung eSync para sa mga dropshipper. So sa eSync, meron kayong makukuhang 7-day trial. Pwede nyo rin gamitin yung promo code natin para makakuha kayo ng discount. So meron silang fulfill unlimited orders with zero risk sa mga eBay manager sa inyo. So meron silang auto-ordering sa order fulfillment. Tapos, ang kagandahan dito, meron silang build customer trust and foster loyalty. Once na na-ship na nila yung product, automatic, tapos sila na rin yung mag-notify dun sa buyer. So, ganun siya kaganda. Ang kagandahan dito, mas mabibuild yung feedback natin sa eBay store natin. Pagdating sa pricing, so meron silang 7-day trial, pwede nyong ipasubok to kay client para hindi na kayo mahirapan sa trabaho nyo. So, ilalagay ko yung link sa description ng eSync. So, pwede nyo siyang subukan. Meron siyang 7 days trial. So, isa to guys no, sa magandang dropshipping tools na ginagamit dito sa eBay. Okay, so ngayong 2025, dito sa Zik Analytics, so medyo mas napapadali na yung trabaho natin sa pagpa-product research dahil kumonti na yung competitor. Tapos, ang mga nagbago, mga criteria ni client. So, dati, ang required ay 500 feedback pataas. Ngayon, meron ng mga client na ang gusto mga 500 feedback pababa. Napapakita ko sa inyo yung mga sinasabi ko na to sa mga bago pa lang na nakakapanood sa inyo, na mga tutorials natin. Dito, pag login nyo sa Zik Analytics, ginagamit to sa pagpa-product research dito sa dropshipping. So, pag login nyo sa Zik Analytics, meron na kayo agad na makikita ng mga product suggested dito na pag kinlik natin itong icon ng Amazon na makikita na natin siya dito sa gilid. Kagaya nito, makaka-profit tayo dito ng $4. So, pwede na natin makuha yung product na to. Pero ang gagawin natin ay hahanap tayo ng mga dropshipper na seller. Dito sa Zik, ang unang gagawin nyo ay check nyo yung settings. Tapos punta kayo sa advanced settings. Tapos check nyo rito yung supplier dito sa pinakadulo, source website na nasa Amazon. Tapos yung break even. So, yung break even, para sa mga hindi nakakaalam, ito yung paggamit natin ng eBay, yung insertion fee at saka yung processing fee ng PayPal or ng Payoneer. So yan, nagbabawas ng 20%. Tapos, check natin dito yung mga sales date range. Ang gawin natin tong 7 days. Click natin yung save. Naka-fixed price, United States, ebay.com. So, meron siyang price na minimum na $10 to 200 ang pinaka-max. So, check natin yung mga yan base sa criteria ni client. Punta tayo sa product research para mapakita ko sa inyo no, kung gaano kadali ngayon mag-product research dito sa eBay dropshipping. So pag click natin tong product research dito sa gilid, so magta-type tayo rito kagaya nito, no, cup holder, food storage, yung mga generic products na mga walang brand. Yan, so click natin yung search, tapos gagawa kayo ng product monitoring kagaya nitong ginagawa ko. Nilalagay ko rito yung mga link para magkaroon ako ng reference para sa mga susunod kong magiging client. Hindi lahat ng client meron Zik Analytics. So, pwede kayo mag-request kay client na gumamit tayo ng Zik Analytics para mas mapadali yung pagpa-product listing natin at yung paghahanap natin ng products. Kasi mas mahihirapan kayo kapag manual. Okay, so sa cup holder, scroll down natin, makikita natin dito yung mga seller. Punta tayo sa feedback na zero feedback, no? Lowest to highest. Click natin siya ng isang beses, tapos click ulit natin siya para maging 0 to. Tapos magiging lowest to highest na siya. Hahanap tayo ng 500 feedback pataas. Tapos US ang kukunin natin. So ito, 487 US. Meron dito, 1,600. So click natin yung seller na to. Yan. So, itong mga products niya, ito yung mga kukunin natin. Halimbawa, ang gusto ni client, na-sold siya ng 2 beses sa 7 days. So ito, mga 15, 13 hanggang dito sa 2. So sa isang seller lang, pwede nang ma-cover yung trabaho natin ng isang araw kasi sobrang dami na ito. Hanggang dito. So dito tayo muna sa taas. Hahanap tayo dito ng mga madadaling mga products na hanapin. Kagaya nito, so check natin yung products na to. O ito yung naghahati sa gamot na ito, pill splitters. So click natin to. Ang presyo niya ay 9.79 each.
Pero kung mapapansin nyo, kung natatandaan nyo, no, nung sa settings natin, minimum of $10. So, hindi siya papasok. Close natin to, hanap tayo rito. Makikita naman natin dito yung pinaka-presyo niya. Ayan, ito yung presyo niya, no? 9.79. So, ito, kagaya nito, 12.79. Kaso nga lang, babasagin to. So, wag tayo maglilista ng mga babasagin, may mga expiration, yung mga mabibilis masira. So, dito sa outlet, 12.49. Itong outlet, so check natin to, click natin yung pinaka-title, yan. Tapos right click, search with Google Lens. Yan, check natin dito kung meron sa Amazon. Ito, amazon.com. So click natin yung link. So ito siya, ibang kulay. So meron siyang kulay pala ritong puti, no? Ang presyo nitong puti ay 8.95. So ang presyo dito sa eBay 12.49. So yung magiging profit natin dito may kalakihan, no? Kaya pwede na natin kunin to. So, kukunin ko yung link netong nasa eBay. Pupunta ako dito sa monitoring. Lalagay ko siya rito sa eBay. Pupunta ako sa Amazon. Kukunin ko muna yung mga link. So, iipunin ko muna siya bago ko siya ilista. Yan. So, meron na tayong isang product. Ganun lang kabilis. Tapos, balik tayo dito. X natin to, no? Yung eBay na to. X natin yan. Balik tayo rito. Hanap ulit tayo rito ng product. So, kagaya nito, no? Ang presyo nito ay 13.99. Check natin yung title. So, triple click. Right click. Copy. Tapos sa-search ko siya dito sa Amazon. Pwede natin i-search dito yung title. Ito pa yung isang way para makita natin yung product. So, 8.99. Ito, 8.99. 3 pieces. Parehong-pareho. Dito, 13.99. So, meron na agad tayong dalawang product. So, ganyan yung pagpa-product research dito sa Amazon. Yan. So, ganun lang kadali, no? Nakadalawa na agad tayo. So, close ko ulit tong eBay. Balik na naman ako rito. Hahanap na naman ako ng mga product na mabenta. Kagaya nito, ano to, walkie-talkie. Radio scanner. So, ayoko niyan. Ito, no, yung micro-touch head shaver replacement head. So, click natin to. Ang presyo nito ay 19.49. Yan. So, kukunin ko yung title, copy, pwedeng search with Google Lens. So, paste ko siya rito. So, ito siya, no? Magkano to? 18.63. Dito ay 19.49 each. Pero dito may nakita ako, pareho ba sila? Titignan natin kung pareho sila. So, dito 10.94 lang siya. Pero hindi ko alam kung compatible sila. Check natin yung compatibility. Micro-touch titanium head shaver replacement head. So ito, no? Pwede na natin kunin din to. Pero pinapakita ko lang sa inyo to, pero mas maganda i-check, i-double check nyo yung specs para mas sure kayo. Halimbawa, ito, no? Ito na siya. Nakita na natin yung specs. So pwede nyo nang kunin to. Copy natin dito yung link. Punta tayo dito sa Amazon. So meron na tayong tatlo. At least sa isang oras makalima kayo. Minimum of 5 sa pagpa-product research na gamit yung Zik Analytics. Tapos balik ulit kayo dito. Lagi nyo lang tatandaan na sold dapat ng 2 beses. Hanggang dito tayo sa number 2. So ilang oras na agad yung mako-cover nyo sa isang seller lang. So kagaya nito, no? Click natin yung link na to. So 23.49. Right click, search with Google Lens. Maghahanap siya dito sa gilid. So nasa amazon.ca. So Canada to. Dito tayo sa amazon.com. Okay, wala siya sa amazon.com. Copy natin yung title. Punta tayo sa Amazon. Paste natin yung title dito. Search natin. So, ito siya, 19.99. Dito ay 23.49. Baka meron mas mura. Hanap tayo dito ng medyo mas mura. So, ito yung kapareho niya pero mahal siya. Kasi kung sa 23.19, so, kinukompute ko siya sa utak lang, no? Plus 20%. So, medyo alanganin. So, hindi ko napahirapan sarili ko. Hanap na lang ako dito ng mas madaling hanapin. So, ito yung photo album, no? 17.89. Click ko yung title. Dito tayo sa photo album. Copy natin to. Paste natin dito. So, 12.10. Dito, 17.89. So, ganun lang kadali. No? Kukunin ko na yung link nito. Paste ko na rito. Kunin ko yung link sa Amazon. Paste ko na siya rito. Tapos, double check nyo na lang yung size. 4x6. 4x6, 300 photos. Ayan. So, napaka-simple lang, no? So, ganun lang. Huwag nyo nang pahirapan sarili nyo kapag sa tingin nyo nahihirapan kayo hanapin yung product. Huwag nyo nang pahirapan kasi marami naman kayo makikita rito. Yan. So, ngayon, halimbawa, naubos na natin yung mga pwede nating makuhang mga products dito sa seller na to. So, saan na tayo pupunta? Halimbawa, na makikita nyo dito sa extension outlet na to. Halimbawa, itong outlet. Makikita nyo dito sa gilid. Meron siyang 460. Ito yung mga nagbebenta rin ng outlet na yan. So, click nyo yung search. And makikita nyo dito sa gilid, yung mga seller ng product na to.
Tapos makikita nyo na rin dito yung mga feedback. Halimbawa, eto, no? Click natin yung seller na to. Baka dropshipper din siya. Tapos, scroll down, makikita nyo yung mga products niya. Yan, dropshipper siya. So, pwede nyo na ulit kunin yung mga products nito. Kagaya nito, no? 11.70. Click natin yung title nito. Yan. Tapos, triple click, copy. Punta tayo dito sa Amazon. Paste natin dito yung title. Yan. So, dito 12.99. Dito 11.70. So, eto yon, no? 7.47 lang pala siya dito sa Amazon. Pero dito sa eBay, 11.70. So, kunin na natin tong product na to. So, wala pang isang oras, nakakailan product na tayo. Yan. So, gagawin nyo lang to ng paulit-ulit. So, ito yung product research dito gamit yung Zik Analytics. So, ganun lang siya kadali. So, kung interesado kayo na mapanood yung in-depth tutorials nito, step by step, from A to Z ng eBay dropshipping ngayon 2025 at iba pang mga e-commerce course, pwede kayong mag-sign up dito sa va4ecomcourse.com for as low as 499 lang guys. Na mapapanood nyo na lahat ng mga trabahong ginagawa namin dito sa e-commerce. Yan, so visit lang tayo sa va4ecomcourse.com. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So mag-explore lang tayo dito sa channel natin about sa mga work from home na ginagawa namin dito sa e-commerce. So sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.